Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat gawin, i-manifest or isipin base sa card na ito. At ang reading natin ngayon ay ano ang mangyayari sa nasa isip mo, ano ang message ng person mo sa iyo, ano ang mga bagay na hinahanap niya sa relasyon niyo. Ang ibig sabihin ng card na ito ay meron kang power na para ma-inspire yung kapwa mo. At saka, yung power din ang magbibigay sa'yo ng abilidad na para ma-achieve yung kung ano yung purpose mo sa buhay. At saka power din yung pagiging responsable sa sitwasyon na ginagalawan or ginagawa. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Cups, Two of Cups, at Ten of Pentacles. Sa cards na ito, ipinapakita na dumating yung taong nagbigay sa'yo ng totoong pagmamahal at saka nakabuo kayo ng pamilya. At saka nagkaroon ng sunod-sunod na blessings kasi tatlong cards na ito ay positive. Sa career, positive, good news ang dumarating sa buhay mo. Lalo na't nakamit mo yung dream job mo o kaya nakatapos ka sa pag-aaral. Ang iba naman ay na-offeran ka ng magandang trabaho. At saka ang ilan sa inyo, meron kayong negosyo ng person mo. Kumbaga, nagtutulong kayo na paunlarin ito. Tuloy-tuloy na nag-grow ang career at saka ang negosyo. Sa mga single or nasa relationship, magandang sign ito pagdating sa love. Sa mga single, kung meron kang person na nagugustuhan, ang isipin mo ay kung paano mapapalapit sa kanya, yung maging magkaibigan kayo. Yun kasi yung isa sa paraan at simula na para mapansin ka ng person. Makikita niya yung mga magandang katangian mo at saka magkakaroon kayo ng strong connection. Nakadalawang cards ka na para sa new love na may experience at darating sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo kung nagkakaroon man kayo ng pagtatalo ng person mo at ang ilan nagkahiwalay kayo ng person mo, yung tension na ito ay huhupa din at magkakaroon ng healing, balanse at kapayapaan. Maayos niyo yung issue sa relationship niyo ng person mo at saka magkakabalikan kayo ulit. Yung hiwalay na guys hindi yung antagal nyo na naghiwalay, hindi naman ganon. Kasi kahit nag-uumpisa pa lang tayo, sinasabi na ng person mo na ang hinahanap niya sa isang relasyon ay yung romantic. Magkakaroon ng reunion, yung couple na nagkahiwalay, magkakaayos kayo. At magsisimula muli. Itong message ng person mo, ramdam ka niya kahit na hindi kayo magkasama o nagkahiwalay man kayo, mas dun pa nga niya na-realize yung halaga mo nung wala ka na. Sa couple or sa relationship, hindi kasi pwedeng magkapareho kayo
Kaya kailangan talaga ng communication na para malaman mo kung ano yung gusto ng person mo na mangyari sa relationship at mawala yung distansya. At saka sa binuo niyong relationship, may kanya-kanya pa rin kayong buhay at merong problema na dumarating. At tingin niya, nakadagdag pa siya sa problems mo. Di ba sinabi nga na magkakaroon kayo ng reunion? Ito na yung time na sasabihin ng person mo yung true feelings niya. Na mahal ka ng person mo nang higit pa sa inaakala o kaya iniisip mo. At saka, nakadalawang cards na para sa solusyon kung ano man yung problems na pinagdaraanan sa relationship. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na meron kayong strong commitment ng person mo. Magkakaroon ng next level. Pwedeng magpakasal na kayo o kaya magsama. Sa mga single, i-add ko lang na meron ng person na nagpapakita ng interes sa'yo. Pero meron pang isang person na gusto kang makilala or maging close kayo. Attracted siya sa iyo. Pero sa nakikita niya, mukhang gusto mo din yung person na nagpapakita ng interes sa iyo. Kaya tahimik lang siyang nakamasid. Nine of Swords, the Death, at Queen of Pentacles in reverse. Yung power na tinutukoy sa nauna mong card, yun yung dapat i-apply mo sa sarili mo. Kasi sa mga problems na dumarating sa iyo, hindi naman siya yung pangmatagalan na problem eh. Kayang-kaya mong i-control yung situation. Magtiwala sa sarili at saka tanggapin yung mga dumarating na pagbabago sa buhay mo. Tanggapin din yung kinakailangan na pagbabago sa sarili. Sa financial, ang advice ng cards ay i-control lang sarili, nakadalawang cards ka na. Huwag mag-isip ng negatibo kasi ito yung hihila sa iyo para hindi mai-apply yung pagbabagong kinakailangan lalo na pagdating sa financial. Kailangan ng adjustment para makamove forward ka sa positive at saka nakadalawang cards ka na. Kapag hirap ka talagang mag-budget, huwag mo nang dagdagan pa yung problem mo sa financial. Limitahan mo kung kailan mo reregaluhan yung sarili mo or kung kailan gagastos ng malaki. Ang ilang single, meron kang issue sa past na kailangan mo munang ayusin. Nakadalawang cards ka na kailangan mo munang unahin yung sarili mo. Yung i-enjoy yung pagiging single at saka yung mawala yung mga negative issues sa nakaraan. Kailangan mong tanggapin yung transformation na nangyayari sa buhay mo para yung next na relasyon na darating sa iyo ay mapapahalagahan mo. Yun bang maging healthy yung relationship na bubuuin. At para sa ilan na nasa relationship, ang advice ay kailangan ng maraming communication para nalalaman mo kung ano yung kailangan ng person mo o kaya kung kailangan mo ba siyang tulungan, hindi pwedeng iasa lang sa kanya lahat. Ito yung message ng person mo na may mga sitwasyon sa buhay niyo na hindi napapanahon, lalo na kung meron dapat pagdesisyonan. Ang pagkakamali niya ay nasisisi ka niya sa nangyayaring sitwasyon sa buhay niyo na meron din naman siyang responsibilidad
sa mga sitwasyon or pangyayari. Nasa isip pa rin niya yung mga maling aksyon or pangyayari sa nakaraan niyo. Naisip niya na sana trinato ka niya ng mas mabuti. Di ba nga merong past person or magkakaroon kayo ng reunion ng person mo? Kasi nagkaroon ng hiwalayan. At saka marami siyang mga bagay na gustong i-share sa'yo. Yung mga events sa buhay niya na mismo. Sa relationship niyo ng person mo, nagkaroon ng panlilinlang o kaya yung pagsisisi kung bakit ito yung naging outcome ng relasyon niyo. Nagkahiwalay man kayo, meron pa ring person na umaasa na magkakaayos kayo. Ang iba nananatili pa rin sa relationship kasi umaasa ka na maayos yung relasyon niyo. General reading ito kaya kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Sun, 8 of Cups at 3 of Swords. Pinapakita sa cards na ito na nagkaroon ng clarity kung ano talaga yung gusto mo sa buhay at saka ayaw mo nang paligoy-ligoy. Gusto mo pa rin malaman yung katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Sa kalusugan, magkakaroon ka ng recovery lalo na kung nagkaroon ka ng sakit at saka ang ilan sa inyo ay healthy. Ang advice ng cards ay para patuloy na maging healthy yung pangangatawan mo, mag-focus ka sa positive. Para maharap mo yung bawat sitwasyon na alam mo yung gagawin mo at saka desisyon. Sa mga nasa relationship, di ba sabi nga bumalik yung person mo sa iyo. Pero nagkaroon ng abandonment, ikaw yung iiwan sa kanya. Kumbaga, sinayang niya yung pagkakataon na ibinigay mo sa kanya. Kasi meron ka pang nalaman na katotohanan at hindi mo to matanggap. At kung sa tingin mo, negative yung sitwasyon na ito, hindi. Positive pa nga eh. Kasi tinapos mo na yung relasyon na alam mo wala ng patutunguhan, nakadalawang cards ka na. Pero kung ang ilan sa inyo gusto mo pa rin na ipagpatuloy yung relationship nyo ng person mo, kailangan yung pag-usapan ng masinsinan kung ano ba yung gusto niya talaga sa relasyon. Pag-uusap na totoo at yung may respeto, yung pareho nyo napapakinggan kung ano yung saloobin ng isa't isa para makasurvive ang relasyon nyo. Ang ilang single ay sinusubukan mo naman na magkaroon ng bagong makakarelasyon or yung ma-in love. Pero nakadalawang cards ka na hindi ka pa talaga ready sa stable or pangmatagalan na relasyon. Naka-5 cards ka na kailangan mo munang i-kondisyon yung sarili mo bago tuluyang ma-in love. Dahil sa hinahanap mo pa nga lang yung the one, meron ka pa rin may experience na hindi magtatagal yung relasyon nyo. Pero ito yung isa sa way na para mapalapit ka sa the one or true love. Itong person mo ay alam niya sa sarili niya na tama yung mga ginagawa niya. Kasi itong person mo kahit siya, hindi rin niya alam kung ano yung para sa kanya. Kaya siya bumabalik. Kasi gusto niyang malaman kung sino ba talaga yung person na para sa kanya or totoong mahal niya. Ikaw yung naiisip ng person mo. Kaya sa gabi hindi rin siya makatulog. Pangalawang card na ito na matagal bago siya makatulog.
Kasi nagsisisi siya kung bakit siya nagsisinungaling sa iyo. At ito yung dahilan kaya hindi naging maganda yung ending ng relasyon niyo. Pero malaki pa rin yung pasasalamat niya sa lesson na natutunan niya sa relasyon niyo habang kayo pa, or nangyayaring lesson sa buhay niya. At saka ano man yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, magkakaroon na ng linaw ang lahat at ito yung magiging way para magkaroon ng solusyon yung bawat problems mo. Itong Seven of Pentacles ang nagsasabi single ka man or nasa relationship, lahat ng paghihirap na ginawa mo sa buhay ay may magandang resulta. Bibigyan ka ng universe ng maraming pagkakataon. Nasa sa iyo kung ano yung pipiliin mo. Merong love, merong career, merong negosyo, at saka financial. Marami pang darating sa buhay mo na pagpipilian ka. Ito yung pagkakataon na hindi dapat pinapalagpas or pinapakawalan. Dahil sa ito yung mas magbibigay sa'yo ng bagong simula na mas positibo. Pwedeng makaresonate ka hanggang dito or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Gemini, Pisces, Libra, Taurus, Aquarius, at Sagittarius. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letters na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.